Pahula, hulaan mo nga ako. Yan ang madalas ko nakikita every time I do my reading sa live. Itong content na ito ay para sa taong mahilig magpa-reading at sa nais na subukan ang tinatawag nating tarot card reading. Una sa lahat, ang tarot reading ay hindi isang paraan para hulaan ang tiyak na mangyayari sa hinaharap. Sa halip, ito ay tinuturing na isang kagamitan para sa refleksyon, gabay, at self-discovery. Ang karamihan ng tanong, ano ba ang purpose ng tarot reading? Let me explain. Ang mga tarot cards ay gumagamit ng mga simbolo. Kapag humugot ng card, ang mga imaheng ito ay nagsisilbing salamin sa iyong sariling damdamin, kaisipan, sa mga nakatagong motivation na maaring hindi mo napapansin kaagad. Ang tarot reading din kasi ay nagbibigay ng clarity. Sa gitna ng kaguluhan ng isip o emosyon, ang tarot ay tumutulong upang ma-untangle at maayos ang mga iniisip. Ito rin ay nagbibigay ng mga bagong perspective sa mga situation na hinaharap mo. Ginagamit din ito for decision making. Just to clarify, hindi ito nagdidikta ng kung anong dapat mong gawin. Sa halip, pinapakita nito ang mga posibleng enerhiya na makakatulong sa iyo na gumawa ng mas informed or mas matalinong desisyon. Ito rin ay ginagamit for personal growth. Ginagamit ito para mas lalong mong makilala ang iyong sarili, yung mga kalakasan mo, kahinaan mo, at sama na rin natin ang tinatawag na blind spots sa iyong pagkatao at pag-uugali. Next question. Bakit ito kailangan o ginagamit? Maraming tao ang lumalapit sa mga tulad ko dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una is naghahanap sila ng gabay. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng kalituhan sa buhay, sa karera, sa relasyon, naghahanap sila ng mga bagong perspective na hindi nakabase sa kanilang sariling bias or pagkiling. Second reason, emotional release. Minsan, ang pag-uusapan sa mga cards ay nagiging daan upang ilabas ang emosyon na matagal nang kinikimkim. Ang pag-uunawa sa sarili sa pamamagitan ng mga simbolismo ay nagdudulot ng pagpakalma. Third reason, mindfulness and meditation. Ang pag-focus sa cards ay nagsisilbing daan for meditation. Nakakatulong ito para kumalma at magkaroon ng oras para sa pagtingin sa loob ng sarili. And last but not the least, ito ay pag-unlad sa intuition. Maraming gumagamit nito para lalong paghasain ang kanilang gut feel or ang tinatawag na intuition. Sa paglipas ng panahon, natututo ang mga tao nagmas magtiwala sa sariling nilang desisyon based sa kanilang interpretation. Ngunit ito ang mahalagang pagkatandaan. Ang tarot reading ay hindi kapalit ng profesional na payo. Ang tarot reading ay hindi kapalit ng tinatawag nating profesional katulad ng mga doktor, psychologist, career counselor, lalo na kung pinag-uusapan dito ay tungkol sa mental health. Kadalasan na maririnig nyo sa mga tarot readers, take what resonates. Ang karaniwang payo ko sa mga nagpapataro ay kunin yung nakakapag-resonate sa iyong sitwasyon at iwanan ang hindi umaakma. And
always remember, ikaw pa rin ang may hawak ng manibela. At ang tarot reading ay isang gabay lamang. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang may control ng iyong buhay at mga desisyon mo sa iyong buhay. I hope this content clarifies everything that you have in mind regarding tarot reading. And if you are interested for tarot reading, you can direct message me and inquire. Muli, at ito'y pumipiyok na. This is Angel Card 88 saying love and light to all. And let's be a blessing to others, mga kaswerte.